Hey guys, magandang araw. So may gagawin tayo ngayon na isang handrail. Ang brand niya ay Tarp. Ayan. Ang problema nito, ayaw umikot. So yun higpit. Halos hindi maipihit to. Mahigpit. Parang may kumakalso sa loob. So ngayon ang magagawin natin diyan, babaklasin natin. Tanggalin natin yung mga tornilyo para matignan natin yung sa loob. Makita natin kung ano yung problema niya. Kung bakit ayaw siyang umikot mahigpit. Ayun umiikot ito. Pero yung mismong chuck niya ayaw. Ayaw talaga. So babaklasin natin siya. Tignan natin kung ano yung problema. Tatanggal natin yung pinakabungo. Pero ito umiikot, madaling umiikot yun. Umiikot Di ba? Yan, umiikot siya. Pero pag nakakabit dito ayaw kasi ang may problema ito ayaw umiikot yung ehe na to. Parang dito sa may mismong kon talaga siya ang problema niya. Tawag dito sa motor mismo. Yun, tanggal na. Natanggal na natin. Tignan natin kung bakit ayaw niya umikot. Parang yata, bearing. Bearing yata. Tatanggalin natin ng buo itong carbon brass. Kapag natanggal natin yung carbon brass, masasabi nating wala nang haharang o kapahigpit. Dito natin malalaman kung sira yung bearing. Tabi muna natin. Tandaan. Pero dapat sana iikot pa yan kahit na kasi carbon brass makuha lang naman to Tinanggal na natin yung carbon brass. Paikutin natin, ayaw pa rin umikot. Mahigpit pa rin. May problema ang bearing nito. Nakikita ko sa kanya bearing dito sa harap ang may problema. Kasi yung likod malinis mukhang okay pa ito dito sa harap. Titignan natin to. Aangat natin to ng buo. Kasama yung paano ba to? Tanggalin muna natin to. Ito yung sa hammer. Tabi muna natin. May problema yung kanyang yon. Tatanggalin natin ang buo. Iiwan lang natin yung motor, yung stator mismo. Yan. Ito yung kanyang tawag dito. Inubad natin siya ng buo dun sa kuan yung tama nga. Dito ang problema,
Ayaw umikot. Tinanggalan natin ang buo itong armature do sa mismong ano niya. Pagdating dito, ito umiikot yung bearing, oh. Umiikot. Pagdating dito, ito sa harap ang may tama. Subukan nating lagyan ng langis. Tinamaan yung ano. Tinamaan yung bearing. Bearing ang tinamaan. Oh, higpit talaga, oh. Ang bearing pa naman itong manipis. Hindi basta-basta bearing to. Higpit. Itong mahirap. Pag ganyan. May ikot bagya-bagya lang yun. Ang tama niyan dito sa ano, loob. Wala doon sa labas. Tingnan natin kung mapaluwag natin. Wala lang pa naman yung ganitong ano. Mahirap yatang manot ng ganitong bearing. Yun. Maluwag na. Magyabag kaya. May ikot na, oh. Tanggalin natin. Nagdadalawang isip ako. Mahirap na. Paanap lang tayo ng puller. Tapos tatanggalin natin. Tapos sasabihin natin sa may-ari, palitin yung bearing kasi mahirap na. Tayo rin ang masisisi kapag bumigay, lalong lalala ang gamit niya, no? Di ba? Kasi isa pa, unang-una, pag di natin to pinalitan, kaganda ng armature, oh, makinis. Tapos biglang, syempre, hindi mo masasabi, bumigay yung bearing, masira yung, may alog na siya, oh, laki. Tapos masira, di lalong lumala, tanata ng bearing lang, di ba? So babaklasin na muna natin to. Siguro di ko na maipakita sa inyo kasi baka pa machine shop ko kasi wala tayong ano, pantanggal nito o hihiram tayo ng puller kung may makuha tayo. Pag wala, pa machine shop na lang natin. Tapos sabihin natin sa may-ari palitin. Guys, hindi natin natanggal tong ano, wala tayong mahiram na puller at pamamachine shop ko sana. Naisip ko magpagawa na lang ng DIY na puller. Kaya lang tumingin ako sa online. Ito mura lang pala. So bumili na lang ako ayan. Kaysa magpagawa ako ng puller, so bumili na lang ako. Ano lang to, bibili ko nito sa Shopee, ano lang 124. So hindi na ako maghihiram, hindi na ako magpapagawa kasi pag magpagawa ka ng ano, ganito, DIY, papa-welding ka, bakal mo, tapos bibili ka ng tornilyong mahaba sa kanat, abot na ng mahigit 100. Tapos pang le-labor mo pa dun sa gagawa, di mas malaki pa yung ginastos mo kaysa bumili ka ng bagong puller. So ayan, bumili ako sa Shopee, mura lang. So ito ilagay niya. In-unbox ko na siya, kadarating lang kanina. Nung tinignan ko kasi ito sa picture, malaki. Malaki. Nung dineliver, nagulat ako. Nagulat ako, ang liit. So, ang cute. Ayan, cute niya, oh. Pero pwede na kung pang tanggal lang ng bearing ng ganito. Yan, sa mga maliliit na bearing.
Kasi yung DIY na gagawin ko sana hindi baka hindi umubra kasi yung pinagawa ko nung una hindi umubra eh. O nagagamit kaya lang mahirap. O ito, pwede to kahit sa mga medyo malalaking bearing, pwedeng pantanggal to. So, pang ano lang naman tayo eh, pang shop lang dito lang. O pwede na to. Sa mga ganitong bearing maliliit, yan. Pwede na pantanggal yan. So yun guys ha, susubukan natin tanggalin ito. Gagamitin natin itong binili nating puller. So install lang natin itong ating tripod, camera. So yan. Ang problema nito nung binili ko, okay sana siya eh. Kaya lang, hindi siya may bubuka dahil maliit itong tornilyo. Itong tornilyo, maigsi. So, ito malapad, hindi siya papasok. Ngayon, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin itong dalawang nut o tornilyo. Yan. Sa mga bibili ng ganito, siguro may pang welding machine. Pwede siyang DIY o gagawin. Pero kapag wala kang welding machine, bumili ka na lang, mura lang. O gaya nitong binili ko, 124 lang. Kasama na yung shipping fee doon. At least, ayan, testingin natin. Ayan, iikot lang natin. Hawakan na lang natin to. Hindi na natin to tornilyo kasi maigsi. O, pwede naman. Try natin. Ayun. Kung timano, tatanggal ayan Ayun natanggal yung housing niya, pero hindi yung bearing. Yung bearing na iiwan, ayun pa rin Pero tatanggalin pa rin natin yan, madali na lang yan. Pwede na. Kayang-kaya na niya yan. Diba? Tapos, pabibili natin yung may-ari kasi wala akong available nito eh. Tumingin ako sa gamit ko, wala akong available dito. Pero meron naman siguro na bibili nito. So yan, hawakan lang natin to. Tigas tigas. Parang lumalaban Pero hindi pwedeng dilalabas yan. Puller to eh. Yan. Tatanggal na. Ha? Kala mo hindi ka kumakain ng kanin. Na, tatanggal na. Konti na lang. Di ba? So, natanggal. Kahit gaano siya kahigpit. Natanggal siya. So, ganun lang Kaysa magpapagawa tayo, magkano gagastusin natin? Baka nasa 200 mahigit. 250 ito 124. May puller ka na, di ba? Babalik natin ito, baka magamit natin. Di ba? Ganyan lang kasimple. Sa mga gustong bumili, lagi ko na lang diyan sa link. Yung link ng pinag-orderan ko sa baba, sa description. Tignan nyo na lang para sa mga gustong mag-order. Ayan puller na murang-mura. Pwede na to sa mga bearing na sa mga mahilig gumawa ng ganito. Yan. Yan yung bearing. Ang number ng bearing 609C. So yan, 609Z. So, ito ang may problema. Gumigewang-gewang na mahalug-alug na Kapag kasi pinagpilitan pa natin to, umiikot naman siya Kaya lang pag pinagpilitan natin na isalpak, magamit ng may-ari, baka bumigay, hindi lang itong masira, baka pati yung armature. So, sayang ang pera. Diba? Sayang din ang gamit. Ngayon, pabibili na lang natin yung may-ari. Tapos, update ko na lang kayo kapag nakabili na at kakabit na lang natin. So, ayan guys, kausapin mo natin yung may-ari. Papabili natin ng bearing.
Ayan guys, tuloy na natin tong ano, nakabili na ng bearing yung may-ari. So ito, nagagaling lang sa ano, padi-deliver lang. Matagal lang kasi galing ng ano to eh, galing pa ng China. Kaya sa online siya bumili. So check natin. Yan. Wala siguro siya mabili dito sa amin kaya pumunta sa ano, ay tumingin sa online. So kwanto eh, ano bang numero? 609 yata to, 609 Z. Okay naman. Ito walang alug dahil bago, syempre. Dapat wala siyang alug. Yun oh, ganda oh. Gandang umikot. Bagay nakakuha naman sa grasa to eh. Kung bakit nag-stop up. Yan. Lagyan ko ng konting langis. So ikakabit na lang natin. Dito lang naman, madali lang naman ikabit eh. Yun lang, wala, natagal na lang sa atin dahil walang pyesa. Wala yung bearing. Pero madali lang naman to ikabit. Bearing lang. Yun. Dito nakakabit yan, bearing. Malikabot. Dito siya nakakabit. Nakakabit lang natin dyan. Ay, ito sukat na sukat. Yun. Yun. Lang natin ang konti. Press lang. Medyo matigas. Okay. Medyo mahigpit. Yun. Konti pa, konti pa. Pukpuk pa ng konti. Yun, parang lumapat ng konti pa bagyata. Yun, lapat na. So okay na siya, masok na. O patag na patag at magandang umikot. So dito pagkakabitan niya, linisin lang natin kasi medyo makalawang, baka mayroon umiikot to biglang umigpit na naman, papasukin ng kalawang. Kaya to ano eh, umigpit eh, dahil yung bearing kinalawang, dahil yung to kalawang kasi itong ano, yun o. Yan, makalawang itong ehe nya. So ayan, nilinis na natin. Hindi naman na ganun, hindi naman na siya ganun kakalawang, maayos na natin ang konting langis para magandang pumasok, swabe. Tatanggalin muna natin yung carbon brass.
Hugutin natin ng buo ito eh. Labas muna natin. Yan. Para nung ikakabit natin ito, ng mahigpit oh. Pit. Mahigpit. Hindi kailangan naman talaga ito mahigpit eh. Pupukpukin lang natin ng konti para bumaba siya. So ikakabit ko lang to makatag kasi dito sa lamesa. So ito naikabit na natin siya. At okay na. Yan. Naikabit ko na, nailapat na. So babalik na natin sa dati. Testing tayo. Oh, okay naman. Oh, okay na. Ayun. Yo, okay na. Ay. Okay na, kainam. Yun oh. Okay na. So yun guys, nakakabit na natin at okay naman na, wala naman naging problema. So ayan guys, hanggang dito na yung video natin at maraming salamat sa panonood.